question to you this morning, tigay sa akin ha, ito yung napaka-importanting tanong. Meron ba kayong mga tao na hinahangaan na sana ganyan din yung buhay ko kagaya nila? Meron bang ganyan? Na sana yung situation ko ay kagaya ng situations nila. Like yung mga taong magagaling, yung mga taong successful sa buhay, yung mga taong nakakaangat, yung mga ang sarap tingnan na sana ganyan din yung buhay ko. Okay, meron bang ganun minsan? Taas. Or minsan, sino dito na inggit na sana yung career na tinahak ko noon na dapat ay nandyan na rin ako sa kalagayan na yan. Kaya dahil nga minsan madalas, karamihan sa atin may career o mayroong gustong abutin pero iba ang pinili. Okay? Sana naging teacher na rin ako noon pa. Sana naging engineer ako noon pa. Pero ito yung pinili ko ngayon. Okay? Sana ganun, ano? At sana meron din akong pamilya na maayos ng kagaya ng mga taong tinitingala ninyo. Pero mga kapatid, tingin sa akin, alam nyo ba na minsan kadalasan ang tao tumitingin sa current situation at di nila nakikita yung mga chapters ng mga buhay o nang nangyayari bago nila abot kung nasan sila ngayon. Maybe hindi natin nakita yung chapter ng buhay nila na kung saan ang daming broken o brokenness. Tama? Maybe hindi natin nabasa sa buhay nila, yung chapter sa buhay nila na kung saan ang dami nilang sinakripisyo. Okay ba yun? Now, for example, pag sinabi mo Henry C., tama? Ang yaman, bilyonaryo, ang daming mall. Actually, dahil sa kanya, lumulubog ang Pilipinas. Alam mo bakit? Ang daming mall ngayon, bawat kanto. Kaya lumulubog ang Pilipinas, hindi dahil sa baha, kundi dahil sa dami ng mall. Joke yun. Tawag naman kayo. Okay? Grabe, masyado kayo seryoso. Okay? Ibig sabihin po, ang daming pinagdaanan ng tao niyan bago niya narating yung tuktok ng kanyang tagumpay. At marami sa atin gumagawa ng shortcut. That is why, sa topic na to, sa last chapter ng Book of Ruth, choosing your next chapter. Now, basahin natin ito ha. The decisions you make today will determine the story you tell tomorrow. The story, the decisions na ginagawa mo ngayon, sasabihin ko sa iyo ay mapapublish bukas. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, okay, yun ang istorya na makikita ng mga tao kinabukasan or sa legacy o ng mga kaapu-apuhan mo. Now mga kapatid, that's why napaka-importante ng bawat desisyon na ginagawa mo ngayon, maliit man yan o malaki. Dahil pag malaking desisyon, ay nako, malaki din minsan ang risk. Okay? Pero church, gusto nyo ba balang araw pag ikaw ay nawala, ang daming pwedeng ikwento tungkol sa'yo? Yung bang magagandang bagay? Yung mga maaayos, yung bang masasayang bagay, hindi mga masasalimuot or mga nakakainis. Okay? Kaya nga minsan sa funeral, sa burol, kung gusto mo ng magandang kwento, kahit pangit, masama yung tao nakaburol, maganda pa rin yung kwento, tama? Pero church, kabataan, mga kaibigan, mga church, kailangan natin gumawa ng bagong chapter ng buhay natin ngayon. Ikaw ang sumusulat kasama ang Panginoon. Kung ano yung chapter ng buhay mo nakaraan, mga problema, mga challenges, ayan ay ginawa ng Diyos para tayo ay lumago at umayos. Amen ba yun? Amen? So that's why, ito yung si Boaz, yung last chapter natin. Last week pinag-usapan about si Ruth. And Boaz na kung saan si Ruth ay umuhiga doon sa paanan ni Boaz na kung saan after kumain ni Boaz, na may nakita siyang babae sa kanyang paanan. Dahil because minsan, madalas, okay, now tingin sa akin si Boaz, nakita niya si Ruth. Uy, sino yung babaeng yan? And then later on, nakalimutan niya sa dami ng ginagawa niya because Boaz ay businessman, ang dami siguro niyang inaayos, nakalimutan niya si Ruth. And then this time, yung advice ng mother-in-law ni Ruth, ay si Naomi, sabi niya kay Ruth, Ruth, ito ang gagawin mo na kung saan sumunod si Ruth. No, na nakita ni Boaz, okay, na si Ruth ay nandyan na at gusto niyang i-redeem kasi nga ang pinaka-context ng ating Book of Ruth is about Redeemer. Tatlong bagay ang kailangan ni Boaz
provisions, planning, and prayer. Dahil gusto niyang isave si Ruth, gusto niyang pangasawa si Ruth, gusto niyang bigyan ng legacy si Ruth, but according to the law ng mga Jewish, dapat meron pang nauna, kumbaga sunod-sunod. Bago ko siya mapangasawa, may nauna, mas may panganay, mas may kumbaga number one. Okay, yun ang gagawin ni Boaz. Hahanapin niya yung taong kailangan niyang makausap at para ma-redeem yung family ni Naomi at ni Ruth. Now, the decisions you make, okay, will determine the story you will tell tomorrow. Now, the providence of God, ito yung kailangan ni Boaz. Sabi doon, pakibasa sabay-sabay tayo. When God, uses circumstances to bring about His supernatural will. Now, church, pag binasa mo yung book of Ruth, lagi naman ito sinasabi, ito yung book, okay? Ito yung story na wala masyadong miracle, na walang ginawa ng Diyos ng pag yung mga bulag nakakita, okay, wala siyang ginawang pagbangon sa mga patay, pagbuhay sa mga patay, or pag-divide ng Red Sea, kundi sa supernatural way kung paano kikilos ang Diyos sa buhay ni Ruth. Kumbaga sa buhay ng Redeemer at true Boaz. Mga kapatid, nakakatuwa, nakaka-bless. Tingin kayo sa akin. Hindi ka ba natutuwa kung nasan ka ngayon? Hindi ka ba blessed? Pag nag-look back ka sa pinagdaanan mo, biro mo, ang dami mong pinagdaanan sa buhay. Yes? At nandito ka ngayon, hindi mo akalain na ikaw ay nakaupo dyan, may trabaho, may kinakain. Na madalas, ang Diyos ay kumikilos sa mga bagay na hindi natin halos inaakala. At kumikilos ang Diyos sa mga bagay na hindi natin ine-expect. Kung makikilos ang Diyos, ito yung napakagandang way ng Panginoon, natural way, upang yung plano niya sa iyo ay matupad, masunod, at magbunga. Kapatid, ang dami nating pinagdaanan sa buhay. That's why, if you read the book of Ruth, chapter 1, ay nako, pag binilook back natin, kasi the way you read Hebrew, okay, Hebrew letters. No, tingin sa akin na hindi kagaya nung sa atin na left to right. Dapat ang pagbasa ng Hebrew is from right to left. Meaning, pag nagsulat ka, hindi ka magsusulat sa dulo ng kaliwa. Magsusulat ka sa dulo ng kanan, pabaliktad. Kaya nga, kapatid, tingin sa akin, nakakatuwa para lang ma-appreciate natin yung pagkilos ng Panginoon. Kailangan natin basahin yung kanyang salita, minsan pabaliktad or pabalik. Tingnan mo yung buhay mo pabalik kung nasan ka na ngayon. Nakuha niyo ba ako? Biruin mo yung iba nga, hindi ko akalain magkakaroon ng sasakyan, magkakaroon ng business, magkakaroon ng magandang asawa, magandang lalaki na asawa, kahit pasaway. Biruin mo, ibinigay ng Diyos sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay. Kaya nga sabi daw, when God uses supernatural circumstances to bring about His supernatural will. Pag binilukbak natin yung buhay ni Ruth at ni Naomi, di ba si Elimelech, nung taggutom sa Bethlehem, biglang nawala yung faith kasi nakita nila yung Moab na napaka-asenso. Ay sabi doon ang pangarap ko. Doon tingin ko ibibigay ng Diyos. Di ba minsan, tingin sa akin ha, di ba minsan hindi tayo nagpipray kung anong will ng Diyos sa buhay mo? At ang gusto mo lang kung ano yung maganda sa paningin mo. So yun ang nangyari kay Elimelech. Okay, yung asawa ni Naomi, ang problema, pumunta sila sa Moab, ano nangyari? Na hindi nila pinag-pray, instead na makahanap sila magandang buhay, nahanap nila ikamatayan. Losses. Namatay yung tatay, sunod namatay yung dalawang anak. Okay, kaya naiwan yung dalawang widow, na si Ruth at yung isang babae, nakalimutan ko yung pangalan. Okay? So, one time, na-excite na ako. Okay? Paki-translate na lang doon. Okay, Nicole? Biruin mo si Ruth, bilang isang Moabite. Sinabi ng Diyos, ang Moab is my wash basin, madumi. Huwag kayong pumunta dyan, wash basin ko yan. Kumbaga sinumpa ko yan. Pero doon sila pumunta, kaya sila nawalan. Kaya itong dalawa, si Ruth,
Biruin mo, isang Moabite na sumasamba sa iba't ibang Diyosan, nag-turn sa Diyos ng Israel para sumunod kay kay Naomi. At that time, si Naomi is bitter. Galit na galit. Pero may chapter ng buhay na kung paano kumikilos ang Diyos para lang ibalik ka sa tamang track kung saan ka nilagay ng Panginoon. Is God good? All the time, God is good. Now, this time, si Ruth, dahil gusto niyang tumulong sa kanyang mother-in-law na si Naomi, ang ginawa ni Ruth, nagtrabaho at nangyari, yung saan siya nagtatrabaho, kaninong pag-ari? Kay Boaz. Grabe yung provision ng Panginoon kung paano kumilos. At hindi lang yan mga kapatid, dahil nakita ni Boaz, oo nga, okay, dahil si Ruth, okay, pinupropose niya yung sarili niya para magpakasal kay Boaz because si Boaz ang maging redeemer ng kanyang family. Biruin mo mga babae, grabe payag ka ba sa kultura ng mga Hudyo para lang ikaw ay mapakasalan, ikaw ay pupunta sa paanan habang natutulog yung lalaki? Para bang nung pumunta si Ruth, nagulat di ba nakainom si Boaz, bagong kain, biglang may sumulpot na babae. Tada! Sabi siguro ni Ruth, tada! Nandito ako. No, hindi ganoon. Pero grabe yung respeto. Dalawa lang sila pero nirespeto ni Boaz si Ruth. Hindi niya ginalaw at hinintay niya diyan ka lang at bukas gagawa ko ng paraan para lang masolve natin yung problema mo. Okay, now, yung problema, ang kailangan ni Boaz is yung isang redeemer. Okay, sabi dito, if you read in Ruth chapter 4 verse 1, ituloy natin ang kwento. Now, Boaz went to town gate and took a seat there. Now, Pastor, what is that town gate? Okay, sa panahon noon, ito yung business area kung saan ka pupunta at para pag-usapan ang business. Now, church, listen to this. Si Boaz ay hindi pastor, hindi prophet, okay? Hindi siya messenger, kundi isa siyang businessman. Pumunta siya sa town gate para magkaroon ng business, okay? Para magkaroon ng exchange ng business sa isang redeemer na ahead sa kanya para mapangasawa ni Ruth. Now, kapatid, look at me. Church, listen to me. At yan ay ginamit ng Diyos para magkaroon ng redeemer, yung family ni Ruth. Now, kapatid, tingin sa akin hindi ibig sabihin na wala ka sa ministry, na hindi wala ka sa church, hindi ka gumagawa para sa Panginoon. No, Boaz was a businessman. Pwedeng gamitin ng Diyos yung business mo, yung trabaho mo, yung ginagawa mo ngayon para mag-glorify ang Panginoon. Yan ang ministry. Amen ba yan? Yung ginagawa mo, dahil sabi ng Bible, for whether you eat or drink, you do it for His glory. Ang ministry ay hindi na nakikita sa church. Ang ministry yung ginagawa mo, yung binibigay pinaka-best, yung 100% sa Panginoon. Lord, gagawin ko to kasi nga ito ay para sa'yo. Hindi ako magre-reklamo. Tama? Hindi ako magbibilang ano yung kikitain ko, kundi bibilangin ko, Panginoon, ginagawa ko para sa'yo. Hindi ko ito ginagawa para ma-bless ako kasi blessed na ako. Ginagawa ko ito para mag-glorify ang inyong pangalan. Now, Boaz was a businessman. Now, basa tayo. Just then, now church, listen to this, just then the family redeemer he had mentioned came by, so Boaz called out to him. Okay lang ba yun? Paliwanag lang konti. Now, church, tingin sa akin, nagkataon lang ba nung si Ruth nakapagtrabaho sa field ni Boaz? O ito yung plano ng Panginoon? Yes or no? Nagkataon, oo o hindi? Actually, hindi. At then this time, hindi rin nagkataon. Dahil yung sinasabi ni Boaz na kailangan kausapin yung magiging redeemer, yung ahead sa akin, pupunta ako, hindi ko alam kung sino yon, pupunta ako sa town gates, okay? Yung pinsan ko, dapat ko makita. Now, sabi doon, he mentioned, okay, biglang, and then, just then, kakaupo niya pa lang, dumaan yung kanyang taong hinahanap. Aksidente, oo o hindi? Actually, hindi. Kaya ito yung sinasabi na ang Diyos kumikilos sa natural way para lang ma-fulfill yung kanyang purpose sa'yo.
And then church, may napapansin ba kayo sa verse na to? Boaz called out to him, bro, Prepa Pips, ano ba tawag sa mga panahon ngayon? Papi, di ba? Paps, di ba? Nung nakapag-upo niya, uy, pare koy, di ba? Halika nga rito. Biruin mo, alam mo ba sa ibang translations, friend ang ginamit? Okay? Sa isa Hebrew word, hindi ko lang mabanggit. Parang basta mga ganon. Ibig sabihin, muted names. Now, church, hindi binanggit yung pangalan ng taong nakausap ni Boaz. Bakit kaya? Bakit hindi sinama yung pangalan ng taong yan doon sa book of Ruth? Malalaman natin later on. And then sabi din doon, come over here and sit down, friend, hindi sinabi yung pangalan, sit down, friend, I want to talk to you. Grabe ano? Nakakatuwa. No, church, ibig sabihin, yung taong yan, hindi nabanggit ni minsan ni Boaz. Kilala niya. Pero bakit hindi nabanggit at sinabi at sinama ng author ng book of Ruth? Nakakatuwa isipin na kapatid, yung pagkilos ng Panginoon na minsan akala mo walang nangyayari, alam mo ba, naniniwala ka ba merong napakagandang plano ang Diyos sa'yo? Yes or no? Alam niyo ba, bago ako narating dito sa Manila, bago ako naging pastor niyo, ang daming pinagdaanan sa buhay. Galing kami sa broken family, born ako ng Davao, doon ako lumaki hanggang 8 to 9 years old, and then namatay parents yung mother ko, and then nagkaroon ng separation, hiwa-hiwalay kami magkakapatid, and then grabe, ang daming nangyari sa amin, ang daming mga pagsubok, ang daming mga trials na halos kangkong na lang kinakain namin araw-araw. Dahil yung papa ko that time na walang trabaho, engineer siya sa Saudi. Bumalik dito para hanapin kami, tinakas kami ng tito ko, tinago kami, kumbaga kinidnap kami para lang i-separate sa father ko, sa tatay ko. Pero halos araw-araw. Ako ang sinisisi dahil bakit ikaw ang may isip at hindi mo nagawa tumawag sa akin, sabi ng papa ko. And then lumating yung high school, nagtayo ng fraternity, tama? Skeptic boys. Skeptic means doubtful. Means walang Diyos. Okay, tamang hinala. Okay? And then college, sumali daw sa isang fraternity na kung saan ako nahulihan, pag-graduate daw ng college, ng shabu o ng bato sa isang sachet ng 100 pesos ko lang nabili at deadly weapons. Pag-graduate na ako. At now, church, ito yung turning point. Na minsan akala mo, ang hirap ng pinagdaanan mo sa buhay, gagamitin ng Diyos para pagtibayin ka sa napakagandang plano na ibibigay sa'yo. Amen ba yun? Kaya mo pinagdadaanan yan para meron kang maikwento na kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo. Biruin mo, nung nagkaroon ng turning point, na sinabi ko, Lord, bakit ganon? Sabi ng ate ko, John, mag-pray ka. Kanino? Sabi ko nga, lagi itong kinikwento. So, kanino ako magdadasal? May Diyos ba? Kung may Diyos, ate. Sabi ko, sige ate ko, that time siya yung una naging Kristiyano. Sabi ko, ate, kung may Diyos, bakit ito nangyayari sa buhay namin? Bakit nagkakahiwalay tayo? Luzon, Visayas, Mindanao. Ako nasa Luzon, bunso namin sa Visayas, nasa Mindanao yung panganay namin kay Luzon, Visayas, Mindanao. Bakit nagkagano yung buhay natin? Napakaganda noon. Pero ngayon, wasak, bakit may Diyos ba? Sabi niya, mag-pray ka lang, magdasal ka lang. Kaano, paano, how? And then after 2 weeks, dahil hindi pa uso yung mga text on email, yung letter, post office, Bloton. May letter na dumating. Sana huwag kayo magsawa sa kwento ko dahil napakagandang kwento nagbibigay sa akin ng inspiration. Pagbukas ko ng unang letter, 2 page, isang letter niya, isang letter ng isang kanta. Yung God will make a way. Nakala ko tula, yung pala kanta. Gusto nyo ba kantahin ko? Magiging tula para sa inyo. Okay? Yung kantang yan. Napakaganda niya, God will make a way where there seems to be no way. He will make a way sa desert. Di ba? He will make a way, mga bagay na hindi mo makita. And then sabi ko, Lord, kung totoo ka, bigyan kita ng isang condition, sabi ko. Kapag
Pinag-graduate mo ako next year kasi blacklisted na ako. Blacklisted na ako na hindi na ako makagraduate at kahit sa ang school, hindi ka na pwede mag-enroll. 1 year, 1 semester, and God is good. Nakagraduate ako. Because yung tito ko at yung attorney na humawak ng kaso ko ay magkababata nung college. Sabi niya, John, dahil sa tito mo, nakagraduate ako. Kaya ikaw, yung record mo, lilinisin ko. Pwede ka na mag-enroll. Nakakatuwa, kung hindi ako dinala ng Diyos mula Davao hanggang dito, hindi ako magiging pastor niyo. Tama? Kung hindi ako dinala ng Diyos mula Davao hanggang Manila, hindi AJ ang magiging anak ko. Tama? Hindi makukuha ni AJ yung kagapuhan ng tatay niya. Dahil iba, mapapakasawa ko. Amen? Now, church, tingin, yung supernatural way ng Panginoon kung paano ka binomold, kung ano yung pag binasa mo yung buhay mo, pabalik, at magiging grateful tayo sa meron ka ngayon, ay naku, sasabihin ko sa inyo, church, listen to me, pag nakita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo nakaraan hanggang ngayon, ibibigay mo buong buhay mo sa Kanya, sa pagsiserve, sa pag-worship, ibibigay mo yung 100% because yung grace ng Panginoon ay grabe, hindi mo kayang i-contain. Amen? Yan ang nangyari kay Ruth. That's why si Boaz may provision and also, pangalawa, yung tinatawag na strategic planning. Now, kapatid, napaka-importante pala ng plano sa buhay. Ano ang plano mo? And most of us, walang plano sa buhay. Tama? At karamihan ng nasa in a relationship, walang plano. Kaya nag-fail. Sabi doon ni Boaz, ang kailangan niya, 3, provision ng Panginoon, pinigay sa kanya, yung kanyang pinsan, and yung strategic plan. Sabi dito doon in Ruth chapter 4, verse 4, if you want the land, ito yung business na to business na business. Now church, alam mo kung ikaw businessman, may makukuha ka dito. Okay? Kung meron kang gustong makuha, meron ka dapat plano. Okay? Dahil sabi ni Boaz, doon sa kausap niya, if you want the land, then buy it here. Now church, before that, sabi ni Boaz, oy, kaibigan, brother, naalala mo ba si Elimelech? Yes, sabi nung kasama niya. May asawa ni Naomi, oo. Namatay si Elimelech, patay yung kanyang mga anak. Ngayon, widow na sila. No, kailangan nila yung may lupa si Naomi na kailangan may bumili. Gusto mo bang bilhin? Ito yung kwento. If you want the land, then buy it here in the presence of the witnesses. Now, church, but if you don't want it, let me know right away because I am the next in line to redeem it after you. The man replied, all right, I redeem it. Ang ganda. Business offer. Gusto mo ba ng lupa? Bilhin mo. Pag di mo bibilhin, bibilhin ko. Ano sabi ng businessman? Okay, bibilhin ko. Pero, sabi ni Boaz, tuloy yung story. Then Boaz told him, of course, your purchase of the land from Naomi also requires that you marry Ruth, the Moabite widow. That way she can have children who will carry on her husband and keep the land in the family. But, wait, datapat, maghintay ka dahil pag binili mo ang lupa, mayroong kasama. Package deal. Grabe, ano? Kalay mo nagkalupa, magkakaasawa ka? Ano, papayag ka ba? Sino yung mga lalaki? Ha? Si Sayon papayag na. Sige na nga. Okay, sabi nun, the way she can have children. Now, wait. Teka lang. Sabi ng businessman no kaibigan ni Boaz, okay yung kakilala niya. Teka lang, sabi niya, then I can't redeem it. Why? Teka lang, bibili ko yung lupa. Tapos, aasawin ko yung Moabite. Moabite means pagan. Teka lang, sakit sa ulo yan. Widow. Okay? Baka kasi nasa isip din ng lalaki na yung widow, kasi mga widow noon, mga kapatid, ay pwede ka maging prostitute.
Okay, pwede mo i-bend ang katawan ng para lang pantustos ng pangangailangan mo. Pero si Ruth ay hindi ganon. Nagtrabaho ng marangal, pero hindi alam nung tao, nag-judge agad. Tama? Sabi niya, teka lang, ito yung, para lang mayroong kwento ha. Teka lang, binili ko yung lupa, may kasama pa akong babae, mapapangasawa ko. Tapos mayroon pang isang nanay, nung mother-in-law niya, grumpy, na Naomi, na kasi naging Mara, bitter, ibig sabihin, lagi nagreklamo, masungit. Ayoko nga, sakit kaya sa ulo yan. Okay ba yan? That's why, church, tingin kayo sa akin, hindi mention yung pangalan, yung taong yan sa Bible because of greediness. Yung gusto nilang kabig. Di ba maraming sa atin ganun? Gusto kabig. Gusto blessing. Pero ayaw maging channel of blessing. Kaya ang taong yan, hindi pwedeng ma-mention or hindi nilagay talaga because hindi ganyan yung karakter ng gusto ng Diyos sa bawat isa. Church, pinagyaman tayo, may dahilan. Amen? May dahilan. And then sabi doon, the family redeemer replied, because they might endanger my own state, you redeem the land. I cannot do it. You know why? Biruin mo, bibili mo yung lupa, sabi ng yung mayaman, bibili mo yung lupa, at balang araw pag nagkaanak na si Ruth, ipapangalan ko ulit yung lupa sa kanila, lugi ako. Nakuha nyo? Payag ka ba, Zion? Ha? Zion, bilhin mo yung isang building. O sige, pero pag nanganak na yan, iiwan mo lahat sa kanila. Paano yung pamilya mong una? Nakuha nyo? Sabi, hindi pwede. No. And then, that's why, church, one of the most, pakibasa with feelings na mas malakas, one of the most spiritual things you can do is make a plan. What is your plan? Now, kabataan, mga kaibigan, sa mga mag-asawa muna, tingin mo hindi okay ang intimacy ng mag-asawa nyo, anong plano mo? Kung hindi okay ang time ninyo with your husband, with your kids, ano ang plano mo? Ayaw ng Diyos ng passive. Nakuha nyo? Ang mga kabataan, tingin mo, di mo alam ano mangyayari sa future mo, anong plano mo ngayon? Okay? Kausap ko yung mama ni Ai, wala din sila Ai, may trabaho, saka si Troy, si mama lang ni Ai, mother-in-law ni Troy sa Tagaytay. So, tita, anong pakiramdam? Na lahat ng anak mo ay nagsisialisan na kasi nga lahat may asawa na. At bawat kwarto na ginawa mo sa bahay nyo, 3rd floor, 3 kwarto, lahat empty. Tita, anong pakiramdam? Sabi, malungkot. Pero anong lesson, tita? Sabi ko, tito, anong lesson? John, ngayon pa lang, habang bata pa kayo, napakaganda ng plano. Enjoy mo yung time mo with your wife and with your husband. Google mo yung time para pag dumating yung panahon, prepared na kayo. Nakuha nyo? Mga ladies, mga single, men and women, ano ang plano mo? Habang wala pa yung taong ibinibigay sa'yo, ano ang gagawin mo ngayon? Kasi kung wala kang plano, come what may, siguradong masasaktan ka. Tingin katabi mo. Di ba? Mukhang broken-hearted na. Okay? Habang naghihintay, ano ang plano mo sa buhay? Tama? Hindi mo pwedeng gawing excuse yun ng situations ninyo. No. Gawin mo reason, okay? Gawin mong reason na sa ginagawa mo, sa gagawin mong plano, sa sisimulan mo ngayon, ay nako, magbibigay ng glory sa Panginoon. Ano ang plano mo pag ikaw tingin mo obese? O sa health mo? Ano ang plano? Well, may nagsabi sa akin, Pastor, ang plano ko sa health ko, kakain. Ano
Ano ang plano mo? Kung gusto mo magkaroon ng achievement sa buhay, kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, ano ang plano mo? Kaya nga sa round table, sa mga leaders, ano ang plano? Kung wala kang plano, hindi maging successful yung gagawin mo kasi hindi ka ready. Hindi ibibigay sa'yo. At pag hindi ka ready, at pag hindi mo pinaghahandaan, ang makukuha mo yung mga maling tao, mga maling opportunities, mga maling situations. Church, nakuha niyo ba ako? Pag wala kang plano, lahat magiging maganda sa'yo pag wala kang plano, pag wala kang visions, pag wala kang mission, especially core values. Kaya pag-uusapan natin yan sa love story. Napakaganda. Because sabi ng Proverbs 21, verse 5, good planning. Read it together. 1, 2, 3, go. Good planning and hard work lead to, but hasty shortcuts leads to poverty. Good planning plus hard work. That's why sinabi ng James, faith without work is dead. Meaning, show me your faith the way how you work. Nakuha nyo? Tingnan mo katabi mo, sabi mo, magplano ka naman. Hindi yung puro sangyupsal ang plano mo. Hotpot, pero yung 50%. Nakuha nyo? Make a plan. At magtrabaho tayo. Now, church, kung problema mo pera, ang solusyon, ano? Trabaho. Magtrabaho ka. Ay, nako. Kapatid, tingin sa akin. Huwag ka magtrabaho dahil sa sweldo lang. Huwag ka magtrabaho dahil sa benefits. Huwag ka magtrabaho dahil may pangangailangan ka. Dahil sabi ng Bible, magtrabaho ka para sa Kanya. Nakuha nyo? Sasabihin ko ulit sa inyo sa Matthew 6, do not worry. Sino may sabi niyan? Jesus Christ. Do not worry. Command. Huwag kang mag-alala masyado. Kasi yung worry, kakainin niya yung faith mo. At kung magtatrabaho ka na, sabi ng Bible, do not worry, look at the birds in the skies, the lilies in the fields, diba? Sino nagpapakain sa mga ibon? Sino nagde-dress up dun sa mga lilies na yan? Sino nag-iingat sa mga grass in the field? Diba ako? Sabi niya, yung Diyos mismo, lahat ng pangangailangan mo, nako church, provided na. Pero mo kahit wala kang trabaho, may kinakain ka. Tama? Mataba ka pa rin. Kahit wala kang trabaho, meron ka pa rin damit. Kahit wala kang trabaho, meron ka pa rin shelter. Now church, listen to this. Ang worries kasi, kalaban yan ng gratefulness. Pansin mo, hindi ka na grateful kasi ang dami mo ng worry sa buhay. Amen? So, sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all, His righteousness. And all these things shall be added unto you. Meron ka na, siksik, liglig, umaapaw. Meaning magiging channel of blessings ka sa iba. Amen ba yun? Akbayan mo katabi mo. Akbayan mo. Sabi mo, huwag ka nang mag-alala. May pagkain ka pa rin mamaya. Tama? Nakaraan linggo, sabi namin natin, Abi ba, 1 week walang pasok, tama? Sa amin po, meron kaming school sa taas, makaka-relate dito sila Atan, tsaka sila Joyce. Pag walang pasok, walang kita, tama? Ganun si mga teachers namin na nandito. Nakita ko sila gumagano na. Hindi, joke lang. Alam mo, pwede ka mag-enjoy pa rin kahit sa kabila ng mga bagay na may mga dilubyo or mga challenges, pwede kong pa rin enjoy. Paano, Pastor? Pwede mo i-enjoy yung time mo with your kids, with your wife, and with your friends, or with your families. Amen? Nakakatawa nung bagyo, kumain kami sa isang napagandang Japanese restaurant. At God is good.
Kasi ginawa ang itigo. 50%. 200 pesos ng napakalaking bowl. Anyway, and then sabi doon, continues tayo, and with the land I have acquired Ruth, the Moabite widow of Malon, to be my wife, sabi ni Boaz. This way she can have a son to carry on the family name of her dead husband and to inherit the family property in his hometown. You are witnesses today. Church, inako ni Boaz yung responsibility. Dahil gusto niyang bigyan ng magandang legacy si Ruth. Gusto niyang bigyan ng maayos na buhay si Naomi, yung kanyang mother-in-law ni Ruth. Inako niya, package deal. Sige, ako na ang magre-redeem sa kanila. Galing ano? Sana mga ladies, maghanap kayo ng lalaki na magsasabi sa'yo, tutulungan kitang maabot ang pangarap mo sa buhay. Gusto niyo ba yun, ladies? Tutulungan kitang ingatan ang sarili mo upang pagsap-araw ng ating kasal. Ay nako. Sasabihin ko sa iyo, Lord, thank you. Dahil iningatan kitang parang babasaging pinggan. Hanap kayo ng lalaking ganyan. Hanap kayo ng lalaking tutulong sa iyo, not only financially, but also spiritually, na kaya kang i-lead sa Panginoon. Mga men, mga asawa na ngayon, wag ka lang basta-bastang mahulog sa mga opportunities. Baka nalulustruck na tayo ngayon. Baka iba na yung tinatahak mo. Kaya nga sa mga couples, meron tayong tinatawag na core values. Balik tayo lagi doon. At nakakatawa ang ginawa ni Boaz, yung prayer. Church, hindi lahat ng mahabang prayer is effective. Okay? Meron din mga short prayers na very effective. Pag tinanong niyo ako, Pastor, ilang oras ka nagpipray? Ako, sa loob ng isang araw, 12 oras. So, joke lang yun, hindi totoo yun. Okay? Masyado naman kayo seryoso. Siguro minsan nagpipray ako, pero walang araw na hindi ako nagdadasal. Okay? Hindi ko sinasabi mahaba, merong maiksi, pero basta sasabihin ko sa inyo, walang araw na hindi ako nagdadasal. At walang araw na hindi ako nakikinig ng salita ng Panginoon. That is why, pag binasa mo sa Book of Ruth, yung prayer ni Naomi, ito yung prayer niya kay Ruth, may the Lord give you a husband, very, very short. And then sabi din ni Ruth, may the Lord deal with me if I leave you. Sabi ni Boaz, may the Lord be with you. Napakaigsi ng prayer. Sabi ng mga workers, may the Lord bless you. And then sabi ni Boaz, may the Lord repay and bless you. Ito yung mga prayer nila. May I continue to find favor. Sabi ni Naomi, may the Lord bless the man who blessed you. And then sabi ni Boaz, may the Lord bless you. Now church, ako excited sa kwentong ito. Kasi nasyado kong, alam mo yung, ang ganda ng story. If kapatid, basahin niyo ulit yung Book of Ruth. Lalo na sa part na to. If you read in Ruth chapter 4 verse 11, ito yung napaganda ng pictures ng buhay ni Ruth and ni Naomi. Now church, and then the elders and all the people, because meron na mga witnesses, okay? Standing in the gate, replied, we are witnesses. Church, basahin nyo, kasama ako. 1, 2, 3, go. May the Lord make this woman. No, stop. May the Lord make this woman, Ruth, the Moabite, na iniwan ang Moab para sumunod sa tunay na Diyos ng Israel. May this woman, widow, broken-hearted, hopeless, helpless, galing ano? Is coming into your home like Rachel and Leah. From all the nation of Israel descended, may you prosper in Ephrathah and be famous in Bethlehem. Alam mo, tumatayo balahibo ko. You know why? Because that prayer ay nangyari yan.
Because pag binasa mo, sabi ko nga sa inyo nakaraan kanina pag binasa mo yung Hebrew word, backwards, from right to left, pag tinignan mo yung lineage kung saan kasama si Jesus Christ, ay galing sa pamilya ni Boaz at ni Ruth. Even King David, even Solomon ay galing sa lineage ni Ruth. No, kapatid, tingin sa akin, the moral of the story, kahit anong bang pinanggalingan mo, kahit saan ka pa, ano bang pinagdaanan mo sa buhay, kung hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa buhay mo, church, listen to this, tingin kayo sa akin, ikaw ay magbubunga, magpa-prosper, at magiging blessing sa lahat. Maybe not today, yung desisyon na ginawa mo, baka yung mga kaapu-apuhan mo sa dulo. Maybe yung blessings, yung tinanim mo ngayon, ang mag-aani niyan, mga anak mo, na hindi mo namamalayan na gagamitin ng Diyos someday. Because sabi dito, naku, ang ganda-ganda na ito, if you read in 2 Timothy verse 1 to 9, for God saved us and called us to live a holy life. He did this because, church, we deserve it, but because that was a plan before the beginning of time to show us His grace through Jesus Christ. From the beginning of time. Bago pa lang niya gawin lahat, may plano na ang Diyos para sa'yo. At kung paano maliligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan kay Jesus Christ. Ngayon, kaninong lineage yan? Kay Boaz and Ruth. Kung hindi binili ni Boaz si Ruth, siguradong walang lineage. Tama? Pero, ay grabe. Ang ganda, di ba, ng story? Ikikontinto yan sa love story. No? Church, yung ginagawa mo ngayon, mag-determine ng story, kinabukasan yung chapter you are writing today ay mapapublish bukas. Meaning, may mga taong makikita at mababasa kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Amen? And then if you read this, if you read in Matthew 1:16, ito yung katuparan. Mary gave birth to Jesus who called the Messiah. Galing, di ba? And then also, if you read this in Matthew 1:5, Boaz, nabanggit sa lineage, the father of Obed, whose mother was Ruth. Now, kapatid, look at me. Uwi ka mamaya, basahin mo yung Matthew chapter 1. Balikan mo, i-trace mo kung kaninong linya si Jesus Christ. At sasabihin ko sa'yo, mabiblessed ka. Kapatid, alam mo, the reason why nandito ka pa rin ngayon, the reason why nandito ka, the reason why yung iba na-invite, yung iba, hindi ko alam bakit ka nandito, okay? May plano ang Diyos sa buhay mo. Kung anong pinagdadaanan mo ngayon, now, tingay sa akin, hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Kung meron mang ulan, sa loob ng isang linggo, sisilip din ang araw. Kaya sabi ng kanta, may bukas pa ang iyong buhay. Pili mo, kahit sa patay, di ba, kinakanta yan? Sa buhay pa kaya? Ang galing, di ba? Is God good? All the time, God is good. Now, church, please, look at me. Bilang isang pastor, bilang isang tatay, bilang isang kuya, simulan mo naman ngayon magsulat ng panibagong chapter ng buhay mo na kasama ang Panginoon. Simulan mo ulit ngayon yung chapter ng buhay mo na kung saan nagiging blessing ka sa karamihan. Let's pray. Father God in heaven, Lord God, thank